Asawa ni Miss Icy Trasona, sex bomb dancers na si Mr. Alvin, abay kinuyog ng iba't ibang celebrity dahil sa kanyang belief. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Isa-isa na ang mga celebrities sa pagbibigay ng kani-kanilang mga reaksyon patungkol sa controversial religious stand ng asawa nitong si sex bomb Icy Trasona na si Mr. Alvin Aragon. Ang usapin ay umiikot sa mga pahayag ni Alvin Aragon tungkol sa paniniwala niyang relihiyoso at kung paano nito naimpluwensyahan ang mga desisyon niya sa buhay ng kanyang pamilya. Partikular na ang kanyang pagsalungat sa pagiging bahagi ng kanyang asawa na si Icy Trasona sa Sex Bomb Girls, pati na rin ang pagtanggap sa kanyang stepdaughter na si Sofia Trasona, isang trans woman. Ayon sa panayam sa kanya ng DWAR Abante Radyo noong Feb 13, 2026, sinabi ni Alvin na hindi raw kaaya-aya sa Diyos ang pagiging bahagi ni Icy sa Sex Bomb Girls at sumunod lamang daw siya sa utos ng Diyos. Binanggit niya rin na hindi niya kayang tanggapin ang pagiging membro ng LGBTQ ng stepdaughter niya dahil taliwas ito sa sinasabi ng kanyang relihiyon. Nang resulta ito ng mainit na diskurso sa social media at reaksyon mula sa mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz. Maraming mga netizen at influencer ang tumugon at nagsalita laban sa kanyang mga pahayag. Una nang nagbigay ng pahayag dito si Miss Rica Paralejo. Sinabi nito that love before judgment is the way of God. Si Rica Paralejo na kilala rin sa pagiging aktibo sa reliyosong komunidad ay nagbigay ng malalim at mahinahong pananaw. Ayon sa kanya, naunawaan niya kung bakit nais ni Alvin na ipahayag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Subalit kapag nauuna ang panghusga at pagiging self-righteous, nawawala ang tunay na diwa ng mensahe ng pananampalataya. Love before judgment is the way of God. If the latter goes first, don't call the unbeliever misunderstanding. Pinapakita nito na higit na malinaw ang pagbabahaging dapat maging maunawain at mapagmahal kaysa mapanghusga na maaaring makasakit ng iba. Hindi rin nagpahuli si Mr. Mikoy Morales. Sabi niya, huwag kang ipokrito. Si Mikoy Morales ay hindi nag-atubiling tawaging ipokrito ang paggamit ng relihiyon para lang manghusga o magkontrol ng ibang tao. Ayon sa kanya, ang tunay na pananampalataya hindi dapat magdulot ng puot, kundi dapat magtulak sa paggawa ng mabuti. Kung ginagamit mo yung Biblia to justify your insecurities, then hindi mo talaga naiintindihan yon. Pinakita dito ang pananaw ng paghahangad na maging mabuti at mag-ambag sa kapwa ang dapat maging focus ng mga pananampalataya at hindi ang paggamit ito para sirain o takutin ng iba. Ganon din nagbigay ng kanyang saloobin si Icy Mendoza, stop weaponizing our Christian faith. Si Icy Mendoza bilang openly gay na personalidad at lumaki sa isang religious na pamilya ay nanindigan laban sa paggamit ng relihiyon bilang sandata para saktan ang iba at clout chase. Anya, stop weaponizing our Christian faith to hurt people and clout chase. I am a gay guy and a Christian. Malinaw dito na ang pagtatanggol niya sa intersection ng personal identity at pananampalataya na maaaring sabay na umiiral at hindi kailangang itakwil ang isa para sa isa pa. Ganon din naman nagbigay din si Ms. Sue Ramirez, mas kasalanan kaya ang homophobia at transphobia. Maitim ngunit diretso naman ang pahayag ni Sue Ramirez kung saan binanggit niya na tila may kasalanan pa ang maging homophobic at transphobic na naglalaman ng malakas na repulso sa mga diskriminasyon sa LGBTQ community. Ganon din si Mr. Jerry Gracio. Sabi niya, anong klaseng magulang ang magtatakwil sa anak? Mas personal at emosyonal ang tanong ni Jerry Gracio, lalo na kung tungkol sa pagtanggap ng isang magulang sa anak nito. Anya, mas hindi sinasang-ayonan ng Diyos ang mga magulang na tumatakwil sa kanilang mga anak dahil lamang sa kanilang sexualidad or gender identity. Sabi naman ni Ms. Joy Barcoma, don't weaponize belief to govern other people's bodies. Si Joy Barcoma, Miss Philippines Earth 2025 ay nanawagan na huwag gawing paraan ng relihiyon para ikontrol ang katawan ng mga desisyon ng ibang tao. Binanggit niya na ang pananampalataya ay tungkol sa self-accountability at hindi ang pag-uutos kung paano magsuot, magtrabaho o mabuhay ang ibang tao. Si Tart Carlos, suporta kay Icy at pahayag laban kay Alvin. Isa sa pinakamalupit na pahayag ni Tart Carlos na hindi maintindihan kung bakit hindi pinapayagan ni Alvin si Icy na makilahok
naglahok sa reunion ng sex bomb girls. Anya, tila insecurity ang dahilan at hindi tunay na utos ng Diyos. Yan ang ilan sa mga malalalim at ilan sa mga pagpuna dito po kay Mr. Alvin Aragon na kinukondena no yung pagsali nga no, or hindi po pagbibigay ng atensyon ni IC doon po sa pagsali doon sa mga concert na nagaganap ngayon sa sex bomb dancers no. Sabi dito, ang issue kasi una yung sex bomb. Hindi angkop, sabi ni Alvin dito, hindi raw angkop at impluwensyado ang maling interpretasyon sa pangalan at sayaw. Ang reaksyon ng iba, karapatan ni IC na mag-perform at hindi dapat pigilan dahil pananaw ng isa. Sabi ng LGBTQ transgender, taliwas sa utos ng Diyos at naglalayo sa tradisyonal na pananampalataya. Yan ang stand ni Alvin. Sabi naman po ng mga netizen, diskriminasyon at dapat tanggapin bilang pagkatao at karapatan. Sa pananampalataya naman, sabi ni Alvin, dapat sundin ang kanyang interpretasyon ng salita ng Diyos. Hindi dapat gamitin ng reliyon para manghusga o magkontrol. Ang pananampalataya ay isang personal at malalim na aspeto ng buhay. May karapatan ng bawat tao na paniwalaan ang kanyang relihiyon at ipahayag ito. Subalit dito nag-uumpisa ang kontrobersya. Kailan nagiging personal at nakakasakit ang pagpapahayag ng paniniwala. Sa isang multi-diverse society gaya ng Pilipinas, ang pananampalataya ay hindi iisa. May iba't ibang interpretasyon, karanasan at pinagmulan. Ang paggamit ng reliyon upang kontrolin ang desisyon ng ibang tao, lalo na sa mga personal na desisyon tulad ng career o identity, ay maaring magdulot ng pagkakahati-hati at sama ng loob. Sinasabi nila na nagkakaroon daw ng discrimination versus pananampalataya, no? Habang may mga reliyosong doktrina na nagtatakda ng partikular na moral or ethical na pamantayan, hindi ito dapat gamitin para basta-basta husgahan o ikulong ang iba sa sarili mong pananaw. Ang pagtutol ni Alvin laban sa LGBTQ community, lalo na ang stepdaughter niyang si Sophia, ay hindi lamang usapin ng pananampalataya kundi isang usapin ng respeto at pagkilala sa pagkatao ng iba. Madalas itong nagiging dahilan ng stigma at diskriminasyon na nakakasakit at naglilimita sa pagkakapantay-pantay ng isang tao. Of course, meron din tayong karapatan sa personal na kalayaan. Lahat ng taong may sariling propesyon, identity at pananaw ay may karapatang sundin ang landas na pinili nila. Hanggat ito ay hindi nakakasira sa ibang tao at pagdedesisyon ni IC na maging bahagi ng isang performance group at pagdedesisyon ni Sophia na magpakatotoo sa kanyang gender identity ay mga bagay na hindi dapat kontrolin ng kahit sino, kahit pa ito asawa o magulang. Yun ang pananaw ng mga yun ang pananaw ng ibang mga pananaw ng ibang celebrity patungkol sa bagay na ito. So, yung issue kasi dito ni Alvin Aragon at IC Trasona at Sophia ay hindi lang simpleng chika to. Ito ay isang microcosm ng mga malaki at mas malalim na society debate tungkol sa relihiyon, identity, freedom at human rights. Sa isang lipunang maraming pinapahalagahan, mahalagang maunawaan na ang pananampalataya ay hindi dapat sandata para siraan, pigilan ng ibang tao sa kanilang sariling pagkatao at kapalaran. Ang tunay na diwa ng pagmamahal, respeto at compassion ay higit na nagbubuklod kaysa nagbubuwag. Marami ang tumutol sa mga pahayag ni Alvin dahil ayaw nilang marinig ang kanyang pananampalataya, kundi dahil nakita nila dito bilang isang paraan ng paghuhusga at pagpataw sa iba. Isang bagay na kung hindi diin ang karamihan ng mga theology at moral teaching ay mismong tumututol. Yung mga shinare po ni Mr. Alvin patungkol sa kanyang stand or yung kanyang faith, yung kanyang pinaniniwalaan, wala pong masama dun sa kanyang mga sinabi kasi lahat po yun is base po sa Biblia. Pero ang pagkakamali lang ni Alvin kung paano niya sinabi, kung paano yung delivery ng kanyang mga words, imbes na ito po ay isang maging inspirasyon, parang nagiging judgment siya sa ibang tao. That's the reason why kung bakit po siya ngayon ay binabash ng maraming tao. Maaaring ito yung kanyang pananampalataya, pero ang tingin sa kanya is imbes na maunawaan siya, mas lalo siyang nami-misinterpret. I just want to quote one of the part of the Bible in which si Jesus Christ po nahuli niya ang isang babaeng nangangalunya. At hinarap to sa kanya. Pero imbis na ito'y kanyang husgahan, ang ginawa niya ay sumulat po siya, sinulat niya sa lupa at sinabi nitong kung sino ang walang kasalanan siya ang unang bumato.
So sa prinsipyo po ng Biblia, yun po yung pinapakita dito na ang Diyos, no, ang Diyos mismo, si Jesus Christ mismo, is hindi po siya pumunta dito para po i-judge or parang manghusga, no, kung hindi gusto niyang i-implement kung paano niya po ipapakita yung tinatawag na right judgment at kung paano niya tuturuan, no, kung paano niya ibabahagi yung kanyang yung kanyang salita in a right manner sa tamang paraan. So kaya po hanggang ngayon tong si Alvin ay talagang nababash po siya ng todo kasi nga kung the way niya kung paano niya sabihin, parang pinapakita niya dito na siya ay banal at ang iba ay makasalanan.